Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel, Layman's Vlog. Nako, matindi. Mainit na naman mga kaibigan. Itong ating tatalakayin tungkol dito. Sa ika nga po'y lumabas ng mga larawan ng PNP chief ng ating kapulisan kasama ang Pangulong Bongbong Marcos at siyempre ito nga AFP Chief of Staff ay pinagtabi-tabi ang larawan at binigyan ho ng isyo. Binigyan ng fake news. Ano nakalagay doon sa fake news? Ito daw po ay nangaakit. At inuutusan na din itong ating Pangulong Bongbong Marcos na bumaba sa pwesto. Subalit natuklasan na ito ay isang fake news na nagpakalat ho. Ay itong isang general fake news mga kaibigan. Sa puntong ito ay hindi patatawarin ng PNP chief, hindi patatawarin ng ating batas. Aba, matindi di ba mga kaibigan? Labis na nasaktan ang ika nga po biktima dito sa pangunguna po ng ating PNP chief dahil ginamit ang kanyang pangalan. Mga kaibigan, sa puntong ito, laman ng video na yan ng ating tatalakayan. Kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo. Please subscribe, sabay-sabay po nating ilike ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap mga kaibigan, kung pwede lang, kapag may pagkakataon po kayo, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawan. Heto na! Samahan niyo po akong panoorin. Pagkatapos po nating mapanood, ay magbibigay po tayo ng kaunting public opinion, komentaryo na naaayon po sa ruling ng video na pinanood po natin. Panoorin po natin, mga kaibigan. Giit ni Acorda, walang kapatawaran ang pagpapakalat nito. It hurts me that there are people na gusto lang maging sikat yung kanilang vlog. Ay gagawa ng mga disinformation. No less than my face, the face of the Chief of Staff, posted on viral and saying the AFP and the PNP withdrawing support or asking resignation of the President. It's unforgivable. Chief Benjamin Acorda Jr. sinabing walang kapatawaran ang pagdawit sa kanyang pangalan hinggil sa umano'y destabilisasyon sa kasalukuyang administrasyon. Git ng liderato ng PNP, hindi kinukonsinte ng pambansang pulisya ang mga ganitong bagay na nakakaapekto din anya sa imahe ng bansa. Si Patrick De Jesus sa sentro ng balita. Sa harap ng bagong taon, alam kong may mga bagong pagkakataon at mga hamon na naghihintay sa atin. Kaya hinihikayat ko, ipagpatuloy ninyo ang pagiging masigasig, maging bukas sa mga bagong idea at laging handang humarap sa mga pagbabago. Sa gitna ng pagkilala ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., nagpasalamat din ito sa naging serbisyo ng mga pulis sa nagdaang taon. Kaugnay nito ay sinabi ni Acorda na dapat lamang may pagpatuloy ito ngayong 2024 dahil na rin sa mataas na tiwalang natatanggap ng PNP. The Filipino people have recognized our efforts with an 80% trust rating from the Okta survey, an acknowledgement from the Civil Service Commission with the highest complaint resolution. This speaks to the hard work and dedication of each member of our organization. We have set high standards for ourselves, and it is our responsibility to maintain or surpass them. Samantala,
ipinahayag ni Acorda ang kanyang pagkadismaya sa mga peking impormasyon anya na kumakalat sa social media kung saan idinawit pa siya sa umano'y destabilization laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Giit ni Acorda, walang kapatawaran ang pagpapakalat nito. It hurts me that there are people na gusto lang maging sikat yung kanilang vlog ay gagawa ng mga disinformation. No less than my face, the face of the Chief of Staff, posted on viral and saying the AFP and the PNP withdrawing support or asking resignation of the President. It's unforgivable. Hindi po tama yon. We tried to promote investment and tourism, pero dahil lang sa mga to, sa pansarili, nag-create ng hindi magandang imahe sa ating bayan. We don't tolerate these things. And the people are counting on us. Una nang nagbabala ang PNP na mag-ingat sa pagbabahagi ng mga impormasyon online, lalo na kung peke, dahil may karampatang parusa ito sa ilalim ng Anti-Cybercrime Law. Okay, alright. Shoutout po at maraming salamat. Ipaintulot ang paggamit ng inyong video clips sa PTV4. Suportahan din po natin yan. Pag may pagkakataon po tayo, PTV. I'm very sorry. PTV. Ayan. Okay. Magkamali tayo ng kaunti, ha? Bueno, dito po tayo. Bigyan po natin ng highlight. Talagang matindi ito. Labis na nasaktan. Ayan. Labisong nasaktan. Itong ating PNP chief. Siyempre, mahal ang nasaktan din dito ang ibang kinaukulan dahil ginagamit ho ang kanyang pangalan tungkol dito sa tangkad di umano na lumabas na fake news na destabilisasyon sa pamahalaan na kanyang pinaglilingkuran. Ba, ginagawa pang traidor ang ating PNP chief kung hindi ho nabisto, mga kaibigan. Sabi nga ay hindi ho patatawarin ng ating PNP chief at siyempre ng ating batas. At kahit papatawarin niya, ay mayroong batas naman na uusig ko, mga kaibigan. Sa puntong ito, ay importanteng mahalaga ho na ito ay maparusahan sapagkat kung hindi ho ito mapaparusahan, ay ito po ay tatawanan lang ang ating pamahalaan at sila po ay maghahari-harian sa ating bansang Pilipinas. Sapagkat ang gusto kong palabasin ito, ito ay si general problem General opinion, pangalanan na po natin yung isa. Sapagkat pinangalanan na po ito. Diyan po ng UNTV nung binalita ho. Ang hindi po natin alam ay kung sino pa ang mga kasama nito na makakasuhan. Ang malinaw dito, pinangalanan itong General fake news. Kilala nyo yan. Na isa sa makakasuhan. No? Hindi patatawarin ng ating PNP chief. Nako po. Ay, sino ba naman magpapatawad yan? Ang ating PNP ay abalang-abala sa pag-promote at paglilingkod ng tunay at tapat para lang maging tahimik ang ating bansang Pilipinas, mga kaibigan. Ang ating mga kinaukulan ay abalang-abala sa pag-promote ng ating bansa para na sa ganun po ay marami mag-invest, gumanda ang takbo ng ating ekonomiya. Ay sa puntong ito ay mayroon namang nanggugulo. Kasi pag ganyan po at nalaman ho sa social media na nagkakaroon po ng kaunting kaguluhan, napigilan naman, ay magkakaroon po yan na ika nga po ay masamang epekto sa ating ekonomiya. But, naku po, matindi ito. Hindi, berong kaso ito. Ay sapagkat sinusulong, seryoso, ang ating pamahalaan. At hindi nga patatawarin. Cybercrime, alam ko isa sa ikakaso po dahil doon po sa ika nga po'y
pagpapakalat ng fake news. Yan po ay pwede magpiyansa, billable ho yan. Ayon po sa ating pagsasaliksik, tayo po ay hindi abogado, tayo po ay nagsasaliksik at nagtatanong din sa mga batikan na abogado at siyempre, bago natin isabihin ito, ay tayo ay nagkaroon ng kaunting pag-aaral kung ano nga dapat ang dapat ikaso dito. Hindi lang po ako may sabi. Kalat na kalat po sa social media at nagsasabi ang mga batikan na abogado at itong may mga karanasan tungkol dito kapag ikaw po ay nagplano at sangkot katulad doon ng ginawa na itong mga ito na pagpapatalsik di umano kay ating Pangulo ay diyan pumapasok yung kaso na sedition. Naku po, matindi itong sedition. Ang sedition po ay non-bailable. Naku po, non-bailable. Habang nililitis ko ang kaso ay nandiyang ka sa ika nga po'y kulungan. Walang piyansa, walang pansamantalang kalayaan. At matindi ho ito. Hintayin po natin ang kahihinat na nito. Sapagkat doon pangahawakan po natin ang sinabi ng ating PNP chief na ito ay hindi palalampasin, walang kapatawaran mga kaibigan. So kapag lumabas ang warrant of arrest dito, dahil sasampahan muna ng kaso ito, dito hindi natin sure. Ito ayon sa ating pagsaliksik lang. Kapag kinasuhan po ng sedition, ito po ay walang piyansa. Doon po, sa ika nga po ay pagpapakalat ng fake news na pumapasok doon yung cybercrime, ayan po ay bailable, mga kaibigan. Abangan po natin kung itong mga nagpakalat ng fake news na ito ay mapupusasan as soon as possible. Ilang tulog na lang po, mga kaibigan, ay Pasko na naman. Baka tayo abuti ng Pasko na naman sa kulungan. Pag nagkataon, mga kaibigan, sige, ilabas nyo ang yabang nyo dahil napapanood ko sa kanilang mga social media ay hindi raw po takot silang makulong. Ay nagyayabang pa, Hindi raw po sila takot makulong. Sige, tingnan natin kung anong magiging actuation ng mukha mo kapag pinusasan kayo. Mga kaibigan, tayo po ay hindi nagpapakalat ng fake news. Kung ano man public opinion, ang ika nga po ay naririnig nyo dito sa aking maliit pa na YouTube channel, yan po ay nagbabase diyan po sa ruling ng video. Ang maliwanag po dito ay wala pong polvorong video, isang fake news, wala po, hindi po sangkot ang ating PNP chief sa destabilisasyon, hindi po sangkot ang ating AP Chief of Staff. Yan po ay pawang mga fake news. That's why kakasuhan na po itong mga nagpakalat ito. Maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Diyan sa comment section. Pwede po kayong mag-comment. Ano man ang inyong salubin niya, may buong puso ko i-respeto. Bye-bye, pagpalain po tayo lahat. Palakpakan.